Ako si Ling Chen? Wala na ang lolo ko. Pero ang lola ko, mas bata pa sa akin ng 2 taon. Napakamanloloko talaga ng matandang iyon. Sabi niya ang tindahang ito ay may walang katapusang yaman na hinding-hindi mauubos kailanman. Pero nung minana ko, taon-taon akong nalulugi. Nung nabubuhay ka pa, nakuha mo pang magkaroon ng mahigit 10 asawa. Ngayong wala ka na, ako ang pinag-aayos mo ng gulo mo. Ling Chen, ang utang mong 300,000 dolyar, dapat bayaran mo na ngayon, di ba? Hindi ba napag-usapan nating 3 araw pa? Anong klaseng patakaran ng paniningil ng maaga? Patakaran. Noong nanghiram ka ng pera para sa girlfriend mo, noong pinapagamot mo ang leukemia niya, bakit hindi ka naghanap ng patakaran? Xiaoyu, kailangan mong gumaling. Tatlong araw mula ngayon, kapag hindi ko nakita ang 300,000 dolyar, ang bulok na tindahang ito, pati na ang girlfriend mo, sabay kong tatapusin. Tara na. Bakit may pinto sa pader na ito? Totoo nga ang lahat ng ito. Saan ba ako napunta? Anong nangyayari? Kung hindi mo kayang lumaban sa mga halimaw, manatili ka na lang sa loob ng taguanan. Ako? Ang paglabas mo ay parang pagpapakain lang sa kanila, o gusto mo na bang mawala sa mundo? Saan mo nakuha ang tinapay na iyan? Napakabihirang pagkain yan. Ito? Bihira ba to? Gusto mo ba? Kumain ka. Isipin mo na lang na pasasalamat ko ito. Simula nung magunaw ang mundo, hindi na ako nakakain ng ganito kasarap. Mayroon ka pa ba nito? Magkano ang benta mo? 8 para sa tinapay. 8 pirasong ginto. Ginto? Ganoon ka ba kayaman? Boss! Ika-7 taon na simula nung magunaw ang mundo, pagkain ang pinakamahalagang bagay ngayon. Ang pera ang pinakawalang silbing papel sa mundong ito. Kahit na ipampunas lang ay masyadong matigas. Talaga bang napunta ako sa katapusan ng mundo? Dito sa mundong ito, ang tanging hindi nagkukulang ay ang pera. Sasarado na ang pinto sa loob ng 20 segundo. Buisit. May limitasyon ba ang oras? Ate, ano kaya kung makipagkasunduan ka sa akin? Bukas sa ganitong oras, magdadala ako ng 100 tinapay at doon ay tatapusin natin ang palitan. Ano sa tingin mo? Mayroon kang ganito karaming bihirang pagkain. Maghintay ka. Babalik muna ako para mag-ulat sa aming base sa boss. Ubos na ang oras. Selyado na ang daan. Talagang nawala na. Hindi ito ilusyon. 30 minuto. Mukhang ang pintong ito ay patungo sa ibang mundo. May limitasyon lang ang oras. Kailangan nila ng sariwang pagkain at tubig. At ang mga bagay na iyon, mayroon ako rito ng kahit gaano karami. At sobrang mura pa. Ngayon, hindi lang ang Xiaoyu ang maililigtas ko, maging ang tindahan ay mananatili rin sa akin. Ang pintong ito, ang aking tadhana, ito ang alas ko para makaangat muli. Boss, may isa na namang wala na dahil sa gutom. Totoo, wala na ba talaga tayong magagawa? Matagal nang naipamigay ang mga gamit sa bodega. Ang pangkat na naghahanap sa labas ay 3 araw nang walang nadadalang maayos. Ika-7 taon na ito ng katapusan, wala nang pagkain sa labas. Boss, may pag-asa pa. Maililigtas na tayo. Ang bagay na ito, saan galing? Sa gitna ng katapusan ng mundo. Paanong may ganito pang kasariwang pagkain? Mayroon pa ba nito? Opo, may nakatagpo akong kakaibang tao sa labas kanina. Bigla siyang lumitaw sa gitna ng mga guho. May dala siyang sariwang tinapay. Halos mapahamak na siya doon. Iniligtas ko po siya.
Ang pinakamahalaga rito, sinabi niya na maghahanda siya ng 100 tinapay at 100 gatas. Bukas sa ganoon ding oras, makikipagkita siya kung saan ko siya nahanap. Palitan? Baka iyan ay pakana ng masamang taong iyon. Isang bitag para sa ating base. Siya po, hiningan niya po ako ng pera. Pera? Opo, Mga kapatid, narinig niyo ba iyon? Ang manlolokong ito na hindi natin alam kung saan galing. Ang hinihingi ay ang mga gamit sa guhong ito, yung mga perang wala ng halaga. Bayje, ibigay mo ang tinapay na ito sa pinakamahihina. Bigyan mo ang bawat isa ng kaunti para matikman. Kailangang mapanatiling ligtas ang lahat. Ang iba naman, hanggat may lakas pang kumilos, kunin ang inyong mga gamit. Hindi muna tayo matutulog ngayong gabi. Kailangang mahuli ang manlolokong iyon. Opo. Boss, Bukas, personal kong titingnan kung ano pang pakitang tao ang gagawin ng manlolokong iyon sa dulo ng mundo. Sana ay magbukas ito at sana ay walang maging problema. Huwag kang malikot kung gusto mong mabuhay. Ika-7 taon na mula nang magunaw ang mundo. At gusto mo pang mang-scam? Mukhang hibang ka na sa pera. Hindi ba't usapan na ay bayad agad sa pagka-deliver ng mga gamit? Gagawin ko. Naiintindihan ko na. Gusto nyo ba ng libre? boss. Totoo ito. Lahat ng ito ay bago. Ako si Zhao Tiashan. Ako ang boss sa Survivor Base. Zhao Tieshan, pangalan niyo ng babae? Kinalkula na namin ang halaga ng mga supply na ito. Pakisuri po ninyo. Ito ay, napakalaki naman ito. Ang mga dala kong pagkain at inumin ay hindi aabot sa ganyang halaga. Ang halaga pa lang ng mga gintong ito ay lagpas na yata sa 300,000 dolyar. Hindi pa kasama rito ang mga alahas na hiyas. Sa sitwasyon ng mundo ngayon, isang bote ng malinis na tubig, isang piraso ng pagkain na hindi panis, ay maituturing na napakahalagang kayamanan. Ang mga paninda ninyo ay sadyang pambihira. Akala ko pa naman ay manloloko kayo. Mabuti na lang at may matinupang tao rito kahit na wasak na ang mundo. Boss, bukod sa pagkain at inumin, mayroon din ba kayong mga gamot? O kaya ay iba't ibang mga kagamitan? Kahit hindi karamihan ng tao sa aming base, napakalaki pa rin ng aming pangangailangan. Kung makakakuha kayo ng mga ito, ay hindi problema ang presyo. Handa kaming magbayad ng malaki. Napakalaking negosyo nito. At mukhang pangmatagalan pa. Kung magpapatuloy ito, hindi ko na kailangang mamroblema sa perang panggamot kay Xiao Yue. Mayroon ako. Huwag kang mag-alala, Miss Tiashan. Hanggat mayroon sa kinaroroonan ko, anumang hilingin ninyo ay maibibigay ko, kahit gaano pa iyan karami. Sige, by J. Ipakita na agad ang listahan kay Ginoong Ling. Grabe naman. Parang gusto nilang ubusin ang kalahati ng laman ng supermarket. Sa liit ng sari-sari store ko, saan naman ako kukuha ng ganito karaming gamit agad-agad? Kahit sa bagsakan, hindi basta-bastang makukuha ito ng madalian. Saka yung mga gamot, hindi naman iyon pwedeng mabili ng basta-basta sa malaking bulto, di ba? Maraming magkakaibang gamit sa listahan na ito, at malaki rin ang bilang, kaya sa panig ko, kakailanganin ko ng oras para ihanda ang mga supply. Sir, gaano po katagal? Sa totoo lang po, itong mga dala nyo ngayong araw, kahit tipirin pa ang pagkain, tatagal lang ito sa amin ng 2 araw. 2 araw? Sige, 2 araw. Sa ganitong oras sa makalawa, sa lugar ding ito, susubukan kong dalhin ang unang batch ng mga pinakakailangan nyo. Salamat. Ang bilis nyo po talagang kausap at gumalaw. Grabe, nakakahiya. Kumuha kayo ng isa para makalma kayo. Grabe! Sigarilyo ba to? Sir, totoo ba ang nakikita ko? Pagkain pang-isipan, sigarilyo. Oo. Zong Nanhai? Bakit? 7 taon na. 7 taon ko nang hindi naaamoy ito. Caesar, ibinebenta mo ba ang sigarilyong to? Papalitan ko ng gold bar? O kung anong gusto nyo, hahanapin ko para sa inyo. Basta ibenta nyo lang sa akin kahit isang kaha, kahit isang stick, kahit isang hit lang. ako rin, pati ako. Ito nga ang amoy na yon. Gold bar kapalit ng sigarilyo. Anong klaseng negosyo ito? Pwede po ba, sir? Masyado na kasing matagal na nagtitiis ang mga kasama ko. Hindi na nila kaya. Sige, payag ako. Pero masama sa kalusugan ang paninigarilyo. Ako, susubukan kong magdala ng ilan.
Maraming salamat talaga. Sa makalawa, sisiguraduhin kong nandito ako para hintayin kayo. Hindi ko akalaing mahalaga pa rin pala ang sigarilyo sa ganitong panahon. Kung ganoon, yayaman na ba ako? Hindi ito panaginip. Totoo ito. Yayaman na ako. Hello, Brother Joe. Gusto ko ng 2,000 piraso ng ham at braised eggs. Oo, tama. Isang pack ng instant noodles. 400 pounds, hindi 4 lang. Hello, A lang. Maayos na ang problema sa pagkain at inumin. Gamot? Ganito karaming gamot at kailangan pa ng marami? Saan naman ako kukuha nito? Sasabihin ko ba kay Zhao Tieshan na hindi ko kaya? Pero kapag walang gamot, sa ganitong sitwasyon, oras na masugatan ay katapusan na. Kapag wala na sila, paano na ako kikita ng pera? Sino yan? Ling Chen, lumabas ka dyan. May sakit ka ba sa utak? Hindi ba ikalawang araw pa lang ngayon? Bakit ang aga nyo na namang dumating? Nasaan na yung tao? Gising ka na pala. Ang sarap ng tulog mo Boss Ling. Ano? Handa na ba ang 300,000 dolyar? Cash ba ito? O transfer? Brother Long, hindi ba napagkasunduan natin na 3 araw? Ikalawang araw pa lang ngayon. Kung kailan ko gustong maningil, maniningil ako. Huwag mo akong bolahin ngayong araw. Kapag hindi ko nakita ang 300,000 dolyar na cash, ituturing kong hindi ka tumupad sa usapan at madodoble ang interes mo agad. Ang bulok na shop na to. Ngayon, sa oras na to, gigibain na namin agad. Mga kapatid, Sandali lang. Pera? Meron ako niyan. Pero dahil sinira nyo ng maaga ang shop ko, nanira ng gamit, at binastos ang litrato ng namayapa kong lolo, paano natin babayaran ang pinsalang ito? aba, ang tapang na ni Boss Ling Gusto mo pa makipagsosyo sa akin? Sige, iyang 300,000 dolyar. Hindi, gawin nating 600,000 dolyar kasama ang interes. Ako mismo ang maglilinis ng shop na to para sa'yo. Hindi mo kaya? Hump. Maghintay ka. Ginto. Bar na ginto. Saan mo nakuha ang bagay na to? Ito, pambayad sa 300,000 dolyar mo. Sapat na ba to? Isang piraso. Pambayad sa 300,000 dolyar. Akin na, i-check ko. Brother Long, kung sa kalsada ka gumagalaw, sumunod ka sa rules, at gumamit ka ng mata. Kahit totoo o hindi, hindi mo ba alam sa sarili mo? Hindi na rin ako makikipagtalo sa'yo. Ilabas mo ang lumang kasunduan at punitin mo sa harap ko. Pagkatapos gumawa ka ng bago. Isulat mo, ang utang ni Ling Chen kasama ang interes na 300,000 dolyar ay binayaran gamit ang isang purong ginto na bar, bayad na ng buo. Wala ng utang ang bawat panig at walang maghahabulan. Isulat mo na, lagyan mo ng pirma at tatak, at magiging sayo na ang gintong ito. Ang 300,000 dolyar na cash ay para sa boss. Wala man lang akong mapapala doon. Ang gintong ito ay siguradong lampas pa sa 300,000 dolyar ang halaga. Kung ibebenta ko ito mamaya, ang susobra sa pera ay mapupunta lahat sa akin. Sige, bata, may ibubuga ka Gumawa ng bago. Aba, bakit ang bigat nito? Magaling, Boss Ling. Mali ang pagkakilala ko sa'yo dati. Sandali, Ano? Gusto mo pa bang gumawa ng gulo, bata? palalagpasin ko na ang ginawa nyo sa grocery ko. May pupuntahan lang ako. Siguraduhin yung naibalik na ito sa dati bago ako makabalik. At pagkatapos, lumuhod kayo ng 3 beses sa harap ng litrato ng lolo ko. At doon lang matatapos ito. Kundi, iyong ninakaw mong isang baras na ginto sa akin, hindi ko masisigurado kung malalaman ba iyon ng boss nyo. Sige, Ling Chen, ang tapang mo. Anong tinitingin-tingin nyo riyan? Maglinis na kayo. Opo, boss. Oh, nga pala, Brother Long. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Nagpalagay ako ng bagong wireless security camera sa tindahan. Nakakonect din ito sa phone ko. Ayusin nyo ang pagliligpit, lalo na ang pagluhod nyo sa harap ng lolo ko. Dapat malakas ang tunog at dapat galing sa puso. Nandito lang ako sa phone. Chinicheer kayo. Sige. Maya-maya ay mag-transfer ka ng 100,000 dolyar kay Xiao Yu. Nasa ospital siya mag-isa, maraming kailangang bayaran doon. Kuya Jiang, itong si Ling Chen ay baliw na tagasunod ko lang. Mahirap na, tanga pa. Tingnan mo, nagpanggap lang akong may sakit
At ang tanga, nangutang pa siya sa Bombay. Kapag naubos ko na ang pera niya, gagamitin ko iyon para makasal na tayong dalawa. Lin Xiaoyu, niloko mo lang ako. Narinig mo lahat? Mas mabuti? Maghiwalay na tayo. Naniwala ako sa drama mong may sakit ka. Nangutang ako para sa iyo. Araw-araw akong tinatakot ng mga pinagkautangan ko. Wala ka man lang bang paliwanag para rito? Ano pang ipapaliwanag? Ikaw naman ang nangutang, ikaw rin ang hinahabol. Ano namang kinalaman ko riyan? Kung hindi dahil sa pagiging maasikaso mo, sa hirap mong iyan, hinding-hindi kita papansinin. Pare, kung hindi mo na kaya pang magbayad, lapitan mo lang ako. Baka bigla akong maging mabait at bigyan kita ng $200 bilang limos. Lin Xiaoyu, hindi mo alam kung anong sinayang mo. Siguradong pagsisisihan mo ang mga pinaggagawa mo ngayong araw. Walang problema ang kalidad. Purong ginto ito. Kaso lang, ang disenyo nito ay luma na. Parang mga 10 hanggang 20 taon na ang nakakalipas. Pare, mana mo ba ito sa pamilya mo? Pamana ito ng mga ninuno ko. Kailangan ko lang talaga ng pera. Sige, base sa presyo sa merkado ngayon at pagkatapos bawasan ang mga bayarin, ito ang lahat ng maibibigay ko para dito. Sige, payag ako. Cash ba o transfer? Transfer na lang, mas ligtas yun. Salamat, boss. Ang weird naman, mayroon pa palang nagmamadaling magpalit ng totoong ginto sa pera sa panahon ngayon. Sana ay hindi siya nasasangkot sa gulo. Boss Ling, gaya ng sinabi mo, maayos na ang lahat. Lumuhod na rin kami. Pwede na ba? Narinig ko naman na medyo malakas yon. Sige, tapos na ang usapang ito. Teka, wag muna kayong umalis. May parating akong mga kargamento mamaya. Hindi ko kayang gawin mag-isa. Yamang wala naman kayong ginagawa, tulungan niyo akong magbaba ng kargamento. Ayusin niyo ito ayon sa listahan. At bago kayo umalis dapat ayos na yan. Isipin niyo na lang na pambawi ito bilang kabayaran sa nawala sa kita ko ngayong araw. Ling Chen, walang hiya ka. Wag mo kaming masyadong hamakin. Bakit pa kayo nakatayo dyan? Nananood lang kayo? Magtrabaho na kayo. Boss, anong balak niya? Magtatayo ba siya ng supermarket o magbibigay ng relief goods? Ewan ko, kakaiba ang taong ito. Maging listo kayong lahat. Bilisang maglipat para makaalis na tayo agad. Sige na. Salamat sa tulong ninyong tatlo. Doon ang pinto. Layas na. Bilis, alis na tayo. Bad trip? Wala pa rin akong mahanap na gamot? Wala ba talaga akong madadalang kahit ano? Siguradong sila Zhao Tieshan ang mas nangangailangan nito. Ano ba naman itong? Aray, nasaan na naman ba ako? Nagkamali ba ako ng pinasukang pinto? Ikaw, wala kang kahit anong kapangyarihan o immortal na pinagmulan, ni wala ka rin kahit kaunting antas ng pagsasanay. Paano mo nagawang lampasan ang harang ng kalangitan para makapasok sa likod ng bakura ng palasyo ng Dao Shuai Alchemy Room? Magsalita ka. Anong uri ka ng halimaw? Anong masamang kapangyarihan ang ginamit mo? Magandang binibini? Hindi po, Ate Diwata. Isang pagkakamali lang. Malaking pagkakamali po ito. Kung sasabihin ko sa inyong pareho rin ang tanong ko sa sarili ko, maniniwala ba kayo? Napakakaiba nito. Diyos ang Xuanu, oras na para kumain. Gutom na po ang inyong munting lingkod. Kain ng kain. Walang alam gawin kundi kumain maghapon. Hindi naman nagbabago ang menu sa langit sa loob ng libu-libong taon. Isang beses lang sa loob ng 1,000 taon ang piging ng himala sa pangkaraniwang araw. Wala namang kinakain kundi prutas o tabletang immortal. O di kaya ay mga likidong espiritual. Sawang-sawa na ako. Matagal nang umay ang Diyosang ito. Hindi ako kakain. Ang Diyosang ito ay isang inventor ng gamot, pero reklamo pa sa pagkain dito sa langit at gustong kumain ng bago. Hanep, ito na ang pagkakataon ko. Gusto niyo ba ng dalawa na kumain ng bago? Swerte niyo dahil heto na. Wala na akong ibang masasabi. Pero ang malalaking kahon na ito ay mga pagkain mula sa mundo ng mga tao. Siguradong wala nito dito sa langit. Ano ang mga ito? Ito ang espesyal na mabilisang lutuin na noodles ng bayan ko. Maaari po ba ninyong painitin ng tubig? Madali lang yan. Hayaan mo ako.
Pagkatapos, Ibubuhos ang tubig sa mangkok ng noodles na ito at maghihintay ng mga 5 o 6 na minuto bago ito ihain. bango. Napakabango nito. Kailan ba pwedeng kainin ang noodles na ito? Ate Diwata, Batang Diwata, halina kayo. Ang sarap! Napakasarap po nito. Siyam na langit na mystical na ina. Tikman niyo rin po, dali. Mas masarap pa ito ng 100 beses sa tabletang immortal. 1,000 beses pa? Ang bagay na ito, napakapambihira ng lasa. Malinamnam at masarap, napakalambot din ito. Ang kulay pulang sarsa na ito, lalo pang Ang sarap, hindi ko maipaliwanag sa sobrang sarap. Kailan pa nagkaroon ng ganitong klaseng kamanghamanghang bagay sa mundo ng mga tao? Meron pa ba? Napakasarap. Gusto pa ni Batang Lingkod. Batang Tagalupa, mayroon ka pa bang noodles? Bilang isang diyosa, handa akong makipagpalit sa iyo gamit ang mga immortal crystals o ilang mababang antas na mahiwagang kagamitan. Ate Diwata, ang totoo po niyan, hindi lang noodles ang mayroon ako. Mayroon din akong mas marami pang masasarap na pagkain na wala sa langit. Tulad ng ang napaka-crunchy na chips at ang masarap at nakaka-refresh na cola. Ngunit, hindi ko kailangan ang immortal crystals at hindi ko rin kailangan ang mga mahiwagang kagamitan. Ano ang gusto mo? Gusto ko ng mga pill ng immortalidad. Lahat ng klase ng pills. Akala ko naman ay kung anong pambihirang kayamanan ang hihilingin mo. Pills lang pala. Dito sa palasyo ng Dao Shuai, marami man kaming wala. Marami naman kaming pills dito. Hindi ba't ito lang ang mga hamak na pills na ginagawa ko lang kapag wala akong magawa? Na ibinibigay lang bilang candy para kay Batang Lingkod at sa mga tauhan ko? Ilan ang gusto mo? Sabihin mo. Sa ngayon ay 1,000 bote muna. Magkano? 1,000 bote. 10,000 pills ang kabuuan yan. Bata, akala mo ba ang mga pills sa dakilang ginang ay gawa lang sa putik? O ginagawa mo ring utusan ang mga taga-dakilang ginang? Ate Diwata, tignan po ninyo. Ito ay pampagana pa lang. Kapag nagkaroon tayo ng matibay na kasunduan sa negosyo, regular ko po kayong dadalhan ng mga pagkain dito nyo lang sa langit makikita. May hot pot, barbecue, milk tea, cake, at chocolate. Sisiguraduhin ko po na kayo at si Xiantong ay hindi na magsasawa sa pagkain. Saka po, ang kailangan ko lang ay ang pinakamababa at pinaka-basic na pills. Para sa inyo po, di po ba madali lang sa inyo na gawin iyon habang nagpapahinga? Sige na nga, dahil bago sa akin ang mga pagkain ito, ibibigay ko na ang 1,000 bote. Ngunit dahil ito ay pinaka-basic na pills, ay normal lang ang bisa nito. Huwag kang aasang makakapagpagaling ito ng anumang karamdaman. Tsaka, kailangan mong regular na magpadala ng mga bagong pagkain sa akin. Kapag tumigil ang supply mo, Huwag po kayong mag-alala, Ate Diwata. Dadalhan ko kayo sa tamang oras at dami at sisiguraduhin kong laging may bago. Masayang pakikipagtulungan po. Batang Lingkod, pumunta ka sa kaliwang bahagi ng istante sa kwarto ng mga pills at kunin ang mga bote na may markang Yi at Bing. Kumuha ka ng 1,000 bote para sa batang ito. Maghintay ka rito, magpapahinga na ako sa loob. Mayroon palang ganito kasarap na pagkain. Sino ang mag-aakalang sa langit ay mayroon palang Diyos ang ganito kalakas kumain? Ikaw, mortal na si Kuya. Itong mahiwagang sisidlan ay may 1,000 bote ng tableta. Lahat ng ito ay mga basic lang. Pwedeng-pwede mo itong papakin na parang candy. Siguraduhin mo lang na matatandaan mo na sa susunod ay magdala ka ng mas maraming Coke at chips, ha? Maraming salamat po, Munting Diwata. Aasahan niyo po yan. Nagtataka lang ako. Wala naman siyang kapangyarihan sa katawan. Pero bakit kaya niya maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo? Aray, ang likod ko? Sa susunod, pwede bang huwag na akong bumagsak sa sahig? Grabe naman. Itong mahiwagang sisidlan na, to pagdating sa akin, hindi na pala gumagana. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Matutulog muna ako. Muntik na akong mahuli sa paggising. Kakain muna ako sa labas. Pagkatapos kailangang magmadaling umalis. Nasaan na ang pera? Ang mga pera at ginto na ito. Ito lahat ang binayad nila Baiji nung nakaraang transaksyon. Bakit naging ganito ang hitsura? Huwag mong sabihing, lagot na. Mukhang kailangan ko nang pumunta agad sa dulo ng mundo.
Ang grupo nila Baije, tiyak na may nangyaring masama. Baije, Sir, salamat at dumating kayo. Zhao Tieshan, anong nangyari kay Baije? Kaninang umaga lang po, biglang inatake ang kampo namin ng mga mutant na zombie. Lahat kami ay ibinigay ang lahat para depensahan ito, pero lahat sila. Marami na sa kanila ang nawawala sa sarili. At malapit nang mawala. Nasugatan din si Baije ng kuko ng hayop na iyon. May lason ang kuko ng hayop na iyon. Ang natitira naming mga gamot dito sa kampo, walang silbi. Mabilis na nabulok ang sugat niya at hindi bumababa ang lagnat. Nakikita ko na parang mawawala na siya. Ito ba ang dahilan kung bakit ang ginto ay naging bato? Ang mga gamot po na sinabi niyong dadalhin niyo. Dala niyo po ba? Pakiusap, iligtas niyo po si Baije. Basta't mailigtas niyo siya, ang buong kampo namin ay susunod na sa lahat ng gusto niyo. Kahit ano pang hilingin niyo, papayag po ako. Kung walang mga gamot, makakatagal na lang kami ng 2 araw. Kapag nagpatuloy ito, kami rin ay magiging zombie. 2 araw. Sapat na iyon. Gagawa ako ng paraan. Hintayin niyo ako. Ang daming may sakit, ang daming kailangang gamot. Hindi ko agad mabibili iyon ng mag-isa sa ngayon. Kailangan nating subukan ang mga mahiwagang tableta. Ling Chen, ikaw na bata ka? Naglakas loob ka? Nalokohin ako gamit ang bato. Ling Chen, ang kapal naman ng mukha mong paglaruan ako. Brother Long, ito ay... Nagmamayabang ka ba? Ang balita ng ginto na kinuha ko kahapon ay gagawin ko sanang pera ngayong hapon. Pagkalabas ko pa lang ay naging basurang bato na ito. Dinadaya mo ba ako? Gaya ng inaasahan, magkakonekta sila. Ang sitwasyon doon sa Apocalypse ay nakaaapekto na sa mundong ito. Brother Long, sa tingin mo ba ay kaya kong gawin iyon? Kung ganoon, ipaliwanag mo kung paano nangyari ito. Hindi ko maipapaliwanag ngayon. Pero kaya ko itong ayusin. Bigyan mo pa ako ng 1 araw at bibigyan kita ng doble na gintong barita. Hinding-hindi ako maniniwala sa iyo. Ngayon din, sa oras na ito, makuha ang pera o dumanas ng parusa. Bukas pa rin ang lagusan. Paano makakapaghintay si Baije? Kailangan kong makaalis agad. Nandiyan na ang pulis. Pasensya na, Brother Long. Bibigyan kita ng paliwanag bukas. Pigilan niyo siya. Boss, ayos lang po ba kayo? Boss! Lintek, nasaan na siya? Paano naglaho na lang ng ganoon ang isang tao? Bobos, itong pintong ito, nagliwanag ba ito kanina? Mahal na guro, ang bilis niyo namang bumalik. Wala nang oras para magpaliwanag? Ito ang milagrong gamot? Baka makatulong ito. Ito na ang huling pag-asa natin. Baije, Ano ang nangyayari? Hindi ba tumalon ang gamot? O mas lumala pa ang kalagayan niya? eksperto, ito ay... Eksperto, linigtas po ninyo ang buhay ko. Mula ngayon ay susundin ko ang lahat ng ipag-uutos ni eksperto. Mas epektibo pa ang gamot na ito kumpara sa mga antibiotic na pinagbuwisan namin ng buhay para makuha. Eksperto, mula ngayon, kayo, na ang tagapagligtas naming mga taga-base ng Tieshan. Huwag muna kayong magpasalamat sa akin. May iba pa tayong mga kasamang sugatan. Bigyan ng bawat isa ng tig-isang tableta, itabi ninyong mabuti ang mga natitirang tableta. Sa susunod na may masugatan o malason kayo, baka magamit nyo pa ang mga iyan. Napakaswerte po ng ganitong kayamanan. Eksperto, ibibigay nyo na lang po ba ito ng direkta sa amin? Mas mahalaga ang buhay ng lahat, ang buhay ninyo ay ang susi ko para yumaman. Ayos talaga ang gamot na ito? Sa susunod ay makikipagpalitan ulit ako kay Siyam na Langit na mystical na ina. Eksperto, huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, kung may anumang kailanganin kayo sa base namin, maging mga ginto at alahas man ito, o iba pang pambihirang materyales, unahin naming itabi para sa inyo. Countdown sa pagsasara ng pinto, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Gabi na, kailangan ko nang bumalik. Kapag naihanda ko na ang mga materyales, babalik ako. Ling Chen, lumabas ka rin sa wakas. Biglang naglaho ang batang ito. Nakapagtataka talaga. Dapat tayong mag-ingat. Brother Long, heto, ang dobleng ginto. Para sa iyo, ang mga nangyari dati, kalimutan na natin iyon. Itong gintong ito, sigurado ka bang hindi na naman ito bato para lokohin ako kahit suriin mo pa? Kapag peke, ibibigay ko sa iyo ang tindahang ito bilang bayad. Ayos. Boss Ling, napakahusay mo talagang kausap. Yung tungkol dati, isa lang iyong malaking pagkakaunawaan. Sa susunod, sabihan niyo lang ako kung may kailangan kayo. Ako na si Brother Long ang bahala sa inyo. Mabuti naman. Brother Long, may isa pa akong negosyong gustong pag-usapan kasama ka. Madalas nang magkakarga sa shop ko mula ngayon at kailangan ko nang makakatulong sa pagbubuhat at tagabantay ng shop. Hindi ko alam kung interesado ba si Brother Long. Napakaganda ng sahod. Kada buwan ay makakatanggap ka ng isang gintong bareta. Isang gintong bareta. Brother Long, magagaling ang mga tauhan mo at kailangan ko ng mga tao. Magbubuhat lang kayo ng paninda at magbabantay ng shop. Hindi nyo kailangan gumawa ng masama at buwan-buwan ay nasa oras ang sahod nyo. Ano sa tingin mo? May tinatagong misteryo itong si Ling Chen. Bigla na lang nawawala at may pambayad na totoong ginto. Mas may kinabukasan sa kanya kaysa sa pagiging taga-singil ng utang. Lalo na at may isang gintong bareta buwan-buwan. Boss Ling, hindi po ba kayo nagbibiro? Mukha ba akong nakikipagbiruan? Ang dalawang ito ang bayad sa danyos kanina. Kunin mo na ito. Kung sangayon ka, simula bukas, Ikaw at ang dalawang kasama mo ay magtatrabaho na. Opo. Sang-ayon ako, siyempre naman po. Boss Ling, simula ngayon kaming si Brother Long. Ay hindi. Si Along, akong si Along ay susunod na sa inyo. Kahit saan nyo kami iutos, gagawin namin ang lahat. sige, pumunta kayo rito bukas ng umaga. Sasabihin ko sa inyo ang dapat nyong gawin. Tandaan nyo, kapag nagtatrabaho kayo sa akin, dapat nyong sundin ang mga patakaran ko. Bawal ang tatamad-tamad at mas lalong bawal galawin ang mga gamit sa tindahan ko. Lalo na sa may bandang likurang pinto, nang walang pahintulot ko, walang pwedeng lumapit doon. Maliwanag po. Talagang maliwanag po, boss. Boss, magtatrabaho ba talaga tayo para sa batang Ling Chen na iyan? Manahimik muna tayo. Kung siya ba ay matapang o mahina, malalaman din natin sa susunod. Boss Ling, nandito na po kami. Mabuti, ang mga ito, pati na rin ang nasa labas. Kayo ang bahalang magpasok ng mga iyan? Ayusin nyo ang mga ito ayon sa kategorya. Ang bigas at harina, ilagay sa kaliwang salansanan. Ang mga delata at hamon, sa gitna naman, at ang mga gamot, pati gamit sa kanan. Siguraduhin nyo na maayos ang pagkakalagay. Sige po. Sige Opo. po. Heto ang mga bara ng ginto para sa buwang ito. Boss Ling, para kanino po ba ang mga panindang ito? Napapansin ko po kasing araw-araw tayo nagkakarga pero wala namang bumibili. Lahat ng ito ay para sa mga datihang customer. Sila na mismo ang pumupunta rito para kunin ang mga ito. Ganoon po ba? Patikimin mo rin ako. Ate Shuanu, nandito na naman ako para dalhan ka ng masasarap na pagkain. Batang Tagalupa, mabuti naman at dumating ka na. Iyong mga dinala mo noong nakaraan, naubos ko ng lahat, hinihintay ko talaga ang pagdating mo. Kuya Mortal, anong masarap na pagkain ang dala mo ngayon? Meron ba ng inuming tinatawag na cola? Napakahusay. Ang inuming may carbonation na ito ay mas masarap kaysa sa instant noodles noong nakaraan. Ate Diwata, sa totoo lang, naparito ako. Hindi lang para dalhan ka ng pagkain, kundi para makipagtransaksyon uli sa iyo. Ano ang gusto mo? Gamot na naman ba? Sinasabi ko na sa'yo.
Kahit ang pinakasimpleng gamot, ay mauubos din kung kukuha ka ng ganyan karami. Hindi madali ang gumawa nito. Ate Diwata, alam ko pong mahirap ang inyong ginagawa. Bukod sa mga snacks na ito, nagdala rin ako ng espesyal na putahe mula sa mundo namin. Tikman niyo po. Kahit gaano pa kabago ang mga pagkain nyo, hindi sapat iyan para maging totoong pagkain. Sige na, gaano karaming gamot ang kailangan mo ngayon? 500 pildoras ng panlaban sa lason at 300 bote para sa pampalakas ng katawan. Paraming-parami na ang mga zombie sa kabila at madalas na nasasaktan o nalalason ang mga sundalo doon. Maraming buhay ang maililigtas ng mga banal na gamot na ito. Huwag po kayong mag-alala. Sa tuwing bibisita ako rito, may dala akong bagong putahe para sa inyo. May hot pot, barbecue, at braised pork. Sisiguraduhin kong matitikman nyo ang lahat ng masasarap na pagkain ng tao. Shuano? Napakasarap ng mga pagkaing dala ni Kuya. Pumayag ka na sa kanya para magkaroon tayo ng bagong merienda araw-araw. Sige na. Sadyang natatakam lang ako sa dala mong mga pagkain. Narito ang mga hiling mong gamot laban sa lason at pampalakas. Bagong gawa ko lang ang mga iyan. Siguraduhin mong hindi mo ito sasayangin. Nga pala, napansin ko noong huli na wala kang kakayahang mahika. Mapanganib ang maglakbay sa pagitan ng mga mundo ng walang proteksyon. Heto ang Chi-inducing formula. Isa itong panimulang gabay sa paglilinang ng kapangyarihan. Matutulungan ka nitong makaramdam ng espiritual na lakas para lumakas ang iyong pangangatawan. Ituring mo na itong dagdag na regalo. Kuyang tao, heto ang para sa iyo. Palihim akong gumawa ng isang maliit na mahiwagang supot na maraming pwedeng ilagay sa loob. Basta sa susunod, magdala ka lang ng maraming masarap na tinatawag nilang Coke. Iniisip ko nga kung paano ako magdadala ng maraming gamit. Ang supot na ito ay tamang-tama sa kailangan ko. Batang tao, pakinggan mo ang babalang ito. Kung sakaling magkaroon ng gulo sa lagusan, tiyak na may darating na malaking sakuna. Siguraduhing mag-iingat ka sa bawat hakbang. Tandaan ko po, mahal na Diyosa. Boss, masyadong nakakatakot ang lingtian na ito. Araw-araw nagpapasok ng mga paninda, pero wala namang pumupunta para bumili. Yung puting liwanag kanina. Tumigil ka nga. Siguradong may itinatagong malaking lihim ang lalaking iyon. Noong umaga, yung mga i-deliver nating mga gamit. Puro pagkain at gamit sa bahay lahat, hindi naman mukhang tindahan yon. Papasok tayo mamayang gabi at titingnan natin kung anong kalokohan ang ginagawa niya. Boss, tingnan mo ang pinto sa likod. Ang sining ng China ito, ilang pahina pa lang ang binabasa ko, pero nararamdaman ko na ang enerhiya sa paligid ko. Talagang mahusay itong bagay na ito. Ang daling gamitin. Sa tulong ng Chi-inducing formula at ng pampalakas na gamot na ito, mas naging madali ang lahat. 2 beses na pagkawasak ng mundo at 1 beses sa mundo ng mga Diyos. Bukas ay babalik na ako sa pagkawasak ng mundo, kaya kailangan ko pang maghanda ng maraming gamit. Hindi ko na kaya, bukas ko na lang gagawin. Boss, ito ang kayamanan ng lalaking iyon. Maaari kaya tayong maging Diyos kapag kinain natin ito. Ikaw muna ang sumubok. Boss, may nararamdaman ako. Parang lumakas ang buong katawan ko. Walang hiya. Ito ang tunay na kayamanan. Sa likod ng pintong iyon, siguradong marami pang ganitong magagandang bagay. E di sugurin na natin at kunin iyon. Ngayon din. Bakit ka nagmamadali? Bantayan muna natin siya. At kapag nalaman na natin ang lahat, doon na natin uubusin ang lahat. Pagdating ng oras na iyon, ang mga mahiwagang gamot at ginto ay mapapasakamay na nating lahat. Boss Lee, pagdating sa sigarilyo,
Lahat ng mayroon ka ay kukunin ko. Mayroon ka bang Zhongbei? Kukunin ko ang lahat. Boss Ling, ganito karaming supply, ibibigay mo na naman ba sa dati mong kliyente? Ang order ng lumang kliyente, dapat ay maipadala sa tamang oras. Mag-ingat ka. Kapag nasira iyan, mababayaran mo ba? Pasensya na po. Boss Ling, naging padalos-dalos lang po ako. Boss Ling, mukhang misteryoso ang lumang kliyente mo. Hindi pa ako nakakita ng kumukuha ng stocks dito. Pumupunta ba sila ng hating gabi? Parang ganoon na nga. Hindi sila sanay makakita ng ibang tao, kaya mas madali kung hating gabi sila pupunta. Boss Ling, tingnan mo, kaming tatlo. Nagtrabaho sa iyo ng matagal-tagal na rin. Bakit hindi mo kami isama para makatulong kami sa iyo? Wag na, kaya ko na ito mag-isa. Bantayan nyo na lang ang shop. Sa katapusan ng buwan ay siguradong may bonus kayo. Sige po, kung may kailangan po kayo, sabihan nyo lang kami, Boss Ling. Hoy, bata, pinagdududahan mo ba ako? Ngayong gabi, luluhod ka sa harapan ko at magmamakaawa. Boss Ling, napakagabi na. Saan ka pupunta? Brother Long, anong ginagawa nyo rito? Kung hindi kami dumating, hindi namin malalaman ang sekreto mo. Dito sa likod ng pintong itong taguanan mo ng kayamanan, di ba? Nagagawa mong maglaho at may nakukuha kang ginto at gamot. Siguradong punong-puno ng kayamanan sa loob nito. Boss Ling, sumunod ka na lang at dalhin mo kami sa loob. Kung hindi, ang tindahang ito at ikaw mismo ay magbabayad dito. Huwag kayong pabigla-bigla, hindi kayamanan ang nasa loob, kundi panganib. Panganib? Kaming tatlo ay nabubuhay sa panganib sa araw-araw. At sa tingin mo ba, natatakot kami? Dalhin mo kami sa loob. O tatapusin ka na namin ngayon at kami mismo ang magbubukas nito. Talagang hinahanap nyo ang inyong katapusan? Sige, hindi ko na kayo pipigilan. Kapag kinagat kayo ng mga zombie doon, wala akong kinalaman doon. Sige, ipapasok ko kayo sa loob. Pero bibigyan ko na kayo ng babala. Napakadelikado sa loob. Kaya kung may mangyari man sa inyo, huwag nyo akong sisisihin. Tumahimik ka na lang. Buksan mo na ang pinto. Nasaan na tayo, Bisit? Boss, hindi naman ito mukhang lugar na may nakatagong kayamanan, parang isa itong kagubatan. Hindi ba dapat ay katapusan na ng mundo? Bakit biglang nagbago? Posible kayang walang sinusunod na pattern ang lagusan na ito? Random lang ba ang pagtalo natin? O dahil sa pagpasok ng tatlong ito, nawala ang katatagan ng lagusan, kaya tayo napunta sa estrangherong mundong ito? Niloloko mo ba ako? Nasaan ang kayamanan? Wala namang kahit na ano sa walang kwentang gubat na ito. May malakas na enerhiya sa malayo. Ang lugar na ito, may hindi tama. Baka nagkaroon ng problema sa lagusan? Ngayon lang din ako nakarating sa nakakatakot na lugar na ito. Mas mabuting manahimik na lang kayo. Boss, tignan nyo, ano yon? Ginto. Napakalaking piraso ng purong ginto. Puno ng ginto ang buong lugar. Yayaman na tayo. Halika kayo, bilis, kunin na ito. Maghiwa-hiwalay tayo ng pagkuha. Hukayin natin ang lahat ng ginto. Huwag. Masyadong tahimik dito. May mali. Tiyak na may panganib. Huwag kayong maghiwa-hiwalay. Panganib? Anong klaseng panganib naman? Gamit ang mahiwagang gamot. Hindi ako takot kahit may mabangis na hayop pa. Kung takot ka, dyan ka na lang at maghintay. Panoorin mo na lang kaming yumaman. Anong nangyayari? Lumilindol ba? Takbo! Bilis, tumakbo kayo! Tyrannosaurus Rex. Nakakainis. Napunta tayo sa Jurassic World. Magiging pagkain lang tayo ng dinosauro dito. Sak Lolo. Takbo! Bilis, tumakbo na kayo! Boss, anong ginagawa mo? Pasensya na kaibigan, boss.
Harangin mo muna sila para sa amin. Boss, ikaw. Huwag ka nang madami pang sinasabi. Kung gusto mo pang mabuhay, tumakbo ka na. Gaya ng inaasahan, napakaganid at makasarili nyo. Pumunta kayo sa likuran ko? Boss Ling, gumawa ka ng paraan. Masyadong matigas ang balat ng Tyrannosaurus na ito? Wala tayong laban kung susugod lang. Sabi ni Maliit na Immortal, simple lang ang bersyon na ito. Limitado lang ang bigat at kapasidad nito. Bahala na. Susugal na ako. Kayong dalawa, tumakbo kayo sa kaliwa, kunin nyo ang atensyon nito. Nabaliw ka na ba? Tanga lang ang maniniwala sa mga kalokohan mo. Maging pagkain ka na lang ng mga dinosaur. Boss, sabi ni Boss Ling, kailangan nating makuha ang atensyon. Anong atensyon ang pinagsasabi mo? Kailangan nating makahanap ng matataguan. Hayaan nating mag-away sila hanggang sa pareho silang matapos. Saklolo, Boss Ling, tulungan mo ako. Hindi. Ayoko pang mawala. Umalis kayo. Kumapit ka ng maigi. Ang bag na ito, tila hindi na makakatagal. Sina Zhao Tieshan sila. Nasaan na naman tayo? Nay, gusto ko na pong umuwi. Mukhang malaki ang naging epekto nito sa daanan palabas. Lagot. Saklolo, Huwag kang tumakbo. Kapag tumakbo ka ngayon, mas mapapahamak ka lang. bakit ang dami pa ring mga halimaw? Ano ang bagay na iyon? Dinosoryo. Bakit may mga dinosoryo pa sa katapusan ng mundo? Parang ayaw na nila sa katapusan ng mundo. At gusto nang bumalik sa dati. Naakit niya ang mga halimaw. Sister Tieshan, Tara, magdala ng isang grupo para tignan yon. Hindi ko akalaing gumana ang plano kahit tsamba lang. Master, ano po ang... May dinala po ba kayong katulong? Masasabi nating gano'n na nga. Isang hindi inaasahang swerte. Hoy, maling target ang tinitignan mo? Hindi ako ang iyong kaaway. Takbo na! Lamb barbecue? Sa ganitong sitwasyon, nakuha mo pa talagang mag-barbecue. Pwede pala ang ganoon? Tol, makikipag-usap lang ako sa iyo? Pakawalan mo ako? At araw-araw kitang dadalhan ng lamb barbecue? Kahit anong lasa pa ang gusto mo. Ang pinuno ng Jurassic, kung magiging alaga at sasakyan ko lang siya, siguradong magiging sobrang lupit ko. Dapa. Wisit, nagkamali ako ng tantya. Maupo ka. Ano ba iyan? Talagang sumunod siya. Hindi ko akalaing gamit lang ang mutton barbecue ay mapaamo ko ang isang Tyrannosaurus Rex. Tingnan nyo. Iyon ay... Ginoong Ling. Ipakikilala ko sa inyong lahat. Ito ang bago nating kasama. Tatawagin natin siyang Chuan-Chuan. Ginoong Ling, maayos ka lang ba? Paano mo siya napaamo?
Iyan ba? Sa sobrang bilis niya, wala nang iba pang kailangan. Isang piraso lang ng mutton barbecue ay sapat na. Masyado naman itong kakaiba. Isang pirasong barbecue lang, napaamo ang halimaw na iyan. Napakahusay niyo. Ibang klase po talaga kayo. Dahil kay Chuan Chuan. Sa susunod, ang seguridad ng ating base ay mas magiging panatag na. Sa hinaharap, bahala na muna si Chuan Chuan na bantayan ang ating base. Huwag kayong mag-alala, marami tayong mutton barbecue. Dahil sa sorpresang nakuha kong ito na Tyrannosaurus Rex, sa paglalakbay ko sa pagitan ng mga mundo, ay mayroon na akong matibay na alas. Boss Ling? Kuya Ling, bumalik na tayo? Alam ko na po ang pagkakamali ko, hindi ko na po uulitin. Susunod na po ako sa lahat ng sasabihin nyo. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Kuya Maraming Ling. hindi inaasahang nangyari sa pagtawid na ito ay hindi lang nabuksan ang mundo ng Jurassic, pati ang Tyrannosaurus Rex ay nadala sa mundong ito. Hindi ko alam kung ano pang magiging epekto nito. Ginoong Ling, ito po ang mga gold bars na magdamag naming inihanda mula sa base. 50 piraso po lahat ang mga ito. Tanggapin niyo po sana ang maliit naming regalo. Dahil po sa inyo at sa alaga niyo na si Chuan Chuan ay naligtas ang aming base. Kayo po ang aming tagapagligtas at pangalawang magulang. Masyado kayong mapagkumbaba, Sister Tieshan. Tandaan mong magkatrabaho tayo. Itabi mo muna ang mga gold bars na iyan. Pagbalik ko na may dalang mas maraming supply, ay saka na tayo magbayaran ayon sa ating usapan. Hindi po maaari. Iniligtas niyo ang buhay naming lahat at nagdala pa kayo ng napakalakas na banal na halimaw, kaya hindi sapat ang mga gold bars na ito para makabawi sa inyo. Mula ngayon, ako si Zhao Tieshan ay handang sumunod sa kahit anong utos niyo. Huwag niyo namang sabihin iyan sa isang inosenteng lalaking tulad ko. Boss, tama po si Sister Tieshan. Sasagutin na rin namin ang pagkain ni Brother Chuan Chuan. Sa susunod niyo pong pagbisita, magdala po kayo ng mas maraming lamb mutton chops. Papatayuan namin siya ng sarili niyang imbakan ng pagkain. Sige, kung ganoon, ay malugod ko itong tatanggapin. Aalis na muna kami. Sa susunod, ay dadalhan ko kayo ng pampalasa ng hotpot at malamig na coke para masiyahan naman ang lahat. Tama-tama. Boss Ling, bumalik na tayo agad. Manatili ka lang ditong mabuti. Pagbalik ko, dadalhan kita ng maaanghang na lamb mutton chops. Boss Ling, hindi ko na po uulitin. Kaya ako lunukin ng dinosaur na iyon sa isang kagat lang, pati na rin ang mga zombie na iyon. Nakakatakot talaga. Mabuti at alam mo kung paano matakot. Nakita mo na ang nangyari kay Brother Long. Ang pagiging gahaman at makasarili ay sarili mo lang ang ipapahamak. Boss Ling, nagkamali po ako. Simula ngayon, magiging tapat na po ako sa pagsunod sa inyo. Kung saan nyo man ako utusan, doon lang ako pupunta. Kung ano man ang iutos nyo, susunod ako ng walang reklamo. Bigyan nyo lang po ako ng pagkakataong magbago. Tumayo ka na. Kailangan ko nga ng tao na titingin sa shop. Kung seryoso ka talaga, manatili ka rito at tulungan ako. Pero ang tungkol sa pinto sa likod, alam mo na ang gagawin mo. Opo, naintindihan ko po. Hindi ko po ipagsasabi kahit kanino at hindi po ako lalapit doon. Nangangako po akong susunod sa mga panuntunan. Kapag nagkamali ako kahit kaunti, bahala na po kayo kung anong parusa ang ibibigay nyo sa akin. Lalabas ako bukas para mamili ng mga supply at kagamitan. Ikaw muna ang bahala sa shop. Bantayan mong maigi ang pinto. Huwag kang magpapasok ng mga tagalabas. Salamat po, Boss Ling. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan ko po itong maigi. Kahit isang langaw, hindi makakapasok. Hindi naman kailangan ganoon. Kailangan pa rin nating magbukas para sa negosyo. Sa loob lang ng ilang araw, lalong naging mahusay ang aking kakayahan. Ling Chen, bakit ang lumang tindahang ito ay biglang naging maganda at maayos? Baka naman dahil sa pangloloko? Nakakuha ka ng kung ano-ano para lang maayos ito? Yung 300,000 dolyar na utang, nabayaran mo na ba? Katatapos ko lang ng isang malaking transaksyon, kumita ako ng mahigit 1,000,000 dolyar. Hindi katulad ng ibang tao diyan na nagbabantay lang sa lumang tindahan, walang mararating sa buhay. Tingnan mo ang 50,000 dolyar na ito. Katumbas na ito ng kikitain ng tindahan mo sa kalahating taon.
Anuman ang mangyari sa tindahan ko, ay wala na kayong pakialam. Mangyaring lumabas na kayo. Lalabas? Mukhang totoo ang gintong ito. Ituturing ko na lang itong kabayaran sa sinayang mong panahon sa akin. Bitiwan mo ako. Ling Xiaoyu, noon niloko mo ako para mangutang, tinangay mo ang pera, at trinaydor ako, hindi ko pa ito sinisingil sa'yo. Pero ngayon naglalakas loob ka pang magnakaw? Ling Chen, naglalakas loob kang saktan ako. Gusto mo bang iparusa kita kay Kuya Zhang? Hoy bata, bitiwan mo agad si Xiaoyu. Sinasabi ko sa'yo, kakakuha ko lang ng bagong Mercedes Big G. Sa isang tawag ko lang, paniguradong magsasara itong bulok mong tindahan. Mercedes Big G? Tinutukoy mo ba ang ganitong klase? O ang ganito? Peking susi lang naman ang mga yan, di ba? Ginagamit mo lang yan para magmukhang mayaman. Peke lang yan. Hindi. Hindi ito maaari. Halatang kailangan niya pang mangutang ng 300,000 dolyar sa patubuan. Paano siya magkakaroon ng Bentley? Ano naman kung may mamahaling kotse ka? Baka nirentahan mo lang yan. Magkano lang ba ang kikitain ng bulok mong shop na ito? May gana ka pang makipagpaligsahan sa yaman ko. Kakaipon ko lang ito kahapon. Dati ay minamaliit mo ako dahil mahirap ako, niloko mo akong mangutang sa patubuan, at tinangay ang pera ko para sumama sa kanya. Ngayon, ang yaman na ipinagmamalaki mo ay basura lang na walang kwenta sa paningin ko. Ling Chen, nagbibiro lang naman ako. Huwag mo naman masyadong seryosohin. Layas, ang isang babaeng mukhang pera at ambisyosa na katulad mo, isang tingin pa lang, nadidiri na ako. Ano naman kung may pera ka? Mananatili ka lang sa bulok na shop na ito at hinding-hindi ka magtatagumpay. Bulok na shop? Ang halaga ng shop na ito ay hindi kailanman maiintindihan ng isang makasariling babae na katulad mo. Ngayon, isama mo ang mga tauhan mo at lumayas kayo. Walang silbi ang kotse sa katapusan ng mundo. Tinampot ko lang yan. Hindi ko akalain na magagamit ko pala ito ngayon. Ling Chen, maghintay ka lang. Wawasakin ko rin ang bulok mong shop balang araw. Ginoong Ling, mabuti naman po at dumating na kayo. Ito ay sugat mula sa baril. Karaniwan ay hindi gumagamit ng baril ang mga halimaw at mas lalong hindi nila siya mapipinsala. Maliban na lang kung malalakas na sandata ang ginamit. Sinong nanakit kay Chuan Chuan? Ito ang Blood Crow. Blood Crow? Ang Blood Crow ay isang organisasyong kriminal dito sa atin na kumikilos kasama ang mga zombie at ang tinatarget ay ang mga survival base. Nitong mga nakaraang araw, ang mga tauhan ng Blood Crow ay pabalik-balik sa labas ng ating base. Hindi lang nila kinuha ang dalawa sa ating mga kasamahan na naghanap ng mga supply, sinaktan pa nila si Chuan Chuan. Baka napansin nilang marami tayong supply at nagbabalak ng masama. Maayos ang kanilang mga gamit at malupit silang kumilos. 2 maliliit na kampo na ng mga nakaligtas ang nasakop nila. Tsaka kakaiba ang mga kinikilos nila. Kailangang mag-ingat tayo sa pagharap sa kanila. Ito ang mga gamot na kailangan agad at heto rin ang pagkain para kay Chuan Chuan. Dalhin nyo na muna ang lahat ng ito sa base. Ginoong Ling, heto ang mga black crystal ore na nahanap namin sa kailaliman ng mga guho. Tingnan niyo po kung magagamit nyo bilang pasasalamat na po namin. Kayang humarang ng ore na ito ng aura? Perpekto ito para sa paggawa ng mga sandata o depensa. Magandang gamit ito. Iwan nyo ang mga supply para hindi kayo maparusahan. Maging alerto.
Diyos ko! Gusto nyo pang tumakas? Pinapunta ba kayo rito ng Blood Crow? Para lang magnakaw ng mga supply? Sabi ng pinuno namin, kapag nakuha na namin ang inyong mga supply, mapapabagsak din namin ang walang kwentang base na ito. Mukhang ako ang pakay nila. Magsalita ka. Ano ba talaga ang pakay ni Blood Crow? Huwag mong isiping makakalusot ka sa pagtutulog-tulugan mo. Wala kayong kaide-ideya kung gaano kalaking gulo ang pinasok niyo. Ang pinuno ng Blood Crow Ay hindi nyo basta-basta pwedeng kalabanin. Tumigil ka sa daldal. Sabihin mo ang katotohanan at patatawarin ko ang buhay mo. Dahil mukhang bingi ka, pagbabayarin ko na lang ang tenga mo. Magsasalita na ako. Magsasalita na ako. Ang pinuno ng Blood Crow, ang tunay niyang pangalan, ay si Leah. Dati siyang guard captain sa bio-experiment base ng militar. Bio-experiment base? Anong klaseng eksperimento? Ito ay gene fusion experiment. Pinagsama nila ang zombie virus at animal genes dahil gusto nilang gumawa ng mga super soldier. Pero nawalan ng kontrol ang eksperimento. Kumalat ang virus at ang lahat ng tao sa base ay nahawa at nagbago ang anyo. Si Leah lang ang tanging nakaligtas. Binago siya ng virus. Bukod sa napakalakas niya, kaya niya ring kontrolin ang mga mababang uri ng mutant zombie. Kaya niya ring sipsipin ang zombie virus para mas palakasin pa ang sarili niya. Kinuha niya lahat ng armas at gamit sa experiment base, kaya nabuo ang organisasyong Blood Crow. Kaya pala ang lakas ng loob ninyong maging mayabang. Mayabang? Ang layunin ng pinuno ay hindi lang ang maliit na base ninyo, matagal na siyang naghahanap ng maayos na pagkukunan ng supply para maibalik ang mga pasilidad at tapusin ang mga naudlot na experiment noon. Nagtataka kami kung saan galing ang inyong mga supply, matagal na kayong binabantayan ng pinuno, sa oras na siya na mismo ang kumilos, wala ni isa sa inyong makakatakas. Kayang kontrolin ng mga zombie at may alam din sa mga genetic experiment? Ang pinuno ng Blood Crow na ito ay mas delikado kaysa sa inaakala natin. Kayang kontrolin ng mga zombie. Napakasalungat naman nito sa kalikasan. May narinig na ako dati tungkol sa usap-usapan sa experiment base. Hindi ko akalain na totoo pala iyon. Baka pati ang nangyari sa mundo natin ay dahil din sa kasamaan ng mga ginagawa nilang experiment. Hindi ito ang oras para matakot. Nasa kamay ng Blood Crow ang mga armas ng base at pati na rin ang kakayahan ng pinuno na mag-transform. Ang pagsugod nila sa loob ng 3 araw ay siguradong hindi natin dapat balewalain. Ginoong Ling, umaasa po kami sa inyo ni Chuan Chuan. Ano po sa tingin nyo? Kailangan na po ba nating ilikas ang mga survivor? Masyadong malaking grupo ang ililikas natin. Madali tayong matutuntunin ng Blood Crow. Imbes na tumakas, mas mabuting lumaban at magbantay. Pero ang mga kagamitan natin, walang panama sa mga dala ng Blood Crow. Kung babantay lang tayo. Boss, Ginoong Ling, ang mga tauhan ni Blood Crow ay nag-iwan ng mga labi ng mga mutant zombie sa labas ng base at may nakatusok pang piraso ng papel sa ibabaw nito. Pagkalipas ng 3 araw, kukunin ko na ang mga gamit. Kapag nagtangka kayong mandaya, sisiguraduhin kong wala ni isa sa inyo ang matitira. Mukhang itong pinuno ng Blood Crow ay masatat at hindi makapaghintay kaysa sa inaakala natin. Ang hayop na iyon, nangahas pa siyang hamunin tayo. Darating na siya sa 3 araw. Kaya ba nating depensahan ito? Baka mas mabuting tumakas na lang tayo. Hanggat may buhay, may pag-asa pa tayong makabawi. Bakit kayo natataranta? Ang pagtakas sa oras na ito ay parang paghukay na rin ng sariling libingan. Dahil nagawa ni Leah na magbabala, tiyak na nagpakalat na siya ng mga espiya sa paligid. Kapag kumilos tayo, bibigyan lang natin siya ng pagkakataong isa-isahin tayo. Huwag kayong matakot habang mas nagmamadali si Leah. Ibig sabihin ay kailangan niya ang mga supply at takot din siyang mauwi tayo sa desperadong labanan. Mayroon pa tayong 3 araw, sapat na ang panahong iyan para makapaghanda. Sister Tieshan, magpadala ka agad ng elite squad para magmanman. Alamin ang lokasyon ng kuta ni Leah at ang dami ng kanilang mga tauhan. Tandaan nyo, huwag lalaban ng harapan sa ngayon. Kahit na ang Tyrannosaurus Rex ang pinuno, isa pa rin siyang carbon-based na nilalang, hindi niya kayang tiisin ang mga makabagong armas. Para maayos ng tama ang problemang ito,
Kailangang puntahan si Siyam na langit na mystical na ina. Bossling, Ayos lang. Anong oras na? malapit na po. Mag-umaga na, boss. Bakit po kayo nagtagal doon sa pagkakataong ito? Nagtagal pala ako ng ganun doon. Nagbabago kaya ang pinto na iyon kasabay ng paglakas ng kapangyarihan ko? Kinasiyam na langit na mystical, na ina, siguradong mayroon silang mga gamit na panlaban sa mga makabagong armas at sa kumakalat na virus. Mahilig kumain si Xuanu, kaya kailangang maghanda ng marami at kakaibang pagkain para maipalit. Batang mortal, sa wakas ay dumating ka rin. Anong magagandang bagay ang dala mo ngayon? Hindi pa rin ako nagsasawa sa spicy crayfish na dala mo noong huli. Ate Diwata, nagdala ako ngayon ng Mortal Barbecue Package at mayroon ding hotpot na kusa kung uminit, kaya makakakain ka kahit hindi nagsisindi ng apoy. Huwag ka munang kumain. Dahil sa tuwing pupunta rito ang lalaking ito laging may problema. Magsalita ka na. Ano ba ang kailangan mo sa pagkakataong ito? Ate Diwata, may kinakaharap akong malaking problema. Mayroong isang tao na nabago ng virus, kaya na niyang kontrolin ang mga bangkay, at gumamit pa ng mga baril at pasabog. Gusto niyang agawin ang ruta ng aking mga supply. Maari ko bang ipagpalit ito para sa isang bagay na kayang humarang sa mga sandata at kayang tumalo sa virus? Para tumalo sa virus? Tapat na ang huling Chingwen Kududan na kinuha mo. Para naman sa proteksyon laban sa mga sandata. Ito ang Shuangjia, kaya nitong humarang ng mga bala at bomba, at kaya rin nitong itago ang iyong presensya. Bibigyan pa kita ng 10 bote ng Bauyandan. Kapag ibinato mo ito ay siguradong mapapasabog ang maraming tao. Sapat na ba ito? Sapat na po. Sapat na po ito. Kuya Mortal, heto ang isang storage bag para sa'yo. Sira na kasi ang dati mong gamit. Mas maganda at mas matibay ang isang ito kaysa doon. Salamat po. Maliit na immortal. Gamot para sa detoxification, shell ng black tortoise, at tabletang sumasabog na apoy. Siguradong malaki ang maitutulong ito kina Miss Zhao. Ibibigay ko ito sa kanila bukas. Hindi ito ang katapusan ng mundo? Bakit ba palaging nagkakaproblema ang pintong ito kamakailan? Kaibigan, kailangan mo ba ng halamang gamot? Dinala ba talaga ako nito sa mundo ng mga immortal? Mayroon akong pinakamataas na kalidad ng damo ng diwa ng alapaap dito, pampalakas ng kapangyarihan at enerhiya. Lahat ito ay primera klase. Kaibigan, gamitin natin ito para ipalit sa iyong damo ng diwa ng alapaap at samahan mo na rin ng kahit na anong simpleng libro para sa pagsasanay. Ano sa tingin mo? Ano ito? Sapat na ba ito para palitan ang damo ng diwa ng alapaap? Anong amoy iyon? Napakabango naman. Ito ay ang usok ng nakatutok na isip mula sa mundo ng mga tao. Nakapagpapalinaw ito ng isipan at habang nag-iensayo, nakapagpapanatag ito ng loob. Kapag ang problema ay kayang resolbahin ng isang sigarilyo, hindi iyon dapat ikabahala. Sige, deal. Kahit na pangkaraniwan lang ang sikretong kasulatang ito, masasabing napakatibay naman nito. Tanggapin niyo po ito, mahal na kasama. Kaibigan, mayroon pa bang natitirang usok ng nakatutok na isip? Ipapalit ko ang tablet ng nagpapakalma ng puso. Meron akong gabay sa pagpasok ng key, kapalit ng 2 pakete. Para sa akin naman. Kaibigan, kilala mo ba kung ano ang bagay na ito? Ito ay ang Profound Iron Ink Crystal. Tunay ngang Profound Iron Ink Crystal ito.
Ang ganitong uri ng kayamanan ay mga kalikha ng banal na armas. Kaibigan, ako ang punong panday ng Sword Smelting Furnace. Isang bagong gawang espada ng Spirit Slasher at dagdag pa na isang lihim na teknik ng nagbabagang espada kapalit ng kalahati mong itim na kristal. Ano sa tingin mo? Akala mo ba ganoon kadali makipagpalit? Ako ay mula rin sa sektang Yujian. Kasamang immortal, ibenta mo na lang iyan sa akin, pwede ba? Kaibigan, gagamitin ko ang espada ng Green Peak. Dagdag ang 50 pirasong key gathering pills para makipagpalit at bibigyan pa kita ng isang lihim na teknik ng pagkontrol ng key. Ang kalderong ito ay isang fire-gathering tripod na may mababang antas. Kayang pabilisin ang paggawa ng gamot at pagpanday. Dagdag pa ang 100 pirasong mind-concentrating pills. Sa akin ang itim na kristal. Ako. Tumigil kayong lahat. Ang ganito kagandang kayamanan ay hindi dapat pinag-aagawan sa harap ng maraming tao. Bilang kinatawan ng Sword Smelting Furnace, ibibigay ko ang Genuine Sword, isang mataas na antas na mahikang armas, kasama ang lihim na libro ng pagpapatigas ng 5 metal. Sa hinaharap, wala kang babayarang 30% sa mga materyales sa pagpanday, at nangangako akong igagawa kita ng isang espesyal na sandata na gawa sa Profound Iron Ink Crystal. Kaibigan, papayag ka ba? Sige, deal. Kasamundo na. Sisimulan ko na ngayon ang pugon upang igawa ka ng espada. Papangalanan ng espadang ito na Jengsi. Ang pundasyon ay gawa sa maitim na kristal at ang talim nito ay pinatigas ng tubig ng yelo. Mapapaalis nito ang masasamang loob at tatalo sa mga kalaban. Siguradong magtatagumpay ka. Narito ang lihim na libro at bibigyan din kita ng 20 bote ng pampalakas ng katawan. Sana ay tanggapin mo ito ng may galak. Itong maitim na kristal? Kaya kong magbigay nito sa mahabang panahon. Gusto mo ba? Oo. Kahit gaano pa karami ay kukunin ko. Dahil sa ganito kagandang kalidad, bibilihin ko iyan ng 3 beses sa halaga ng presyo sa merkado. Sige. Sa susunod na pagbisita ko sa iyo. Hindi lang ako makakakuha ng mga kayamanan, kundi nakapag-ayos din tayo ng pangmatagalang supply. Tiyak na malaki ang kikitain natin sa hinaharap. Pangatlong araw na ngayon, pupunta na si Blood Crow sa base ngayong gabi habang sina Bai Jie at Zhao Tieshan ay hindi ko alam kung anong lagay. Maghanda kayo. Walang hiya. Gumagawa ng palihim na pag-atake si Blood Crow. Baije, magdala ka ng isang grupo sa harap at babantayan ko ang pinto sa likod. Kinokontrol ng masamang taong ito ang mga halimaw. Ginoong Ling, pakiusap, huwag kang pumunta rito. Masyadong delikado rito. Pero kami, hindi na talaga namin kaya. Magtiis kayo. Siguradong darating si Ginoong Ling. Ano man ang mangyari, kailangang makalabas ng buhay ang mga matatanda at bata. Ibigay niyo ang pinagkukunan ng inyong gamit at gagawin kong mabilis ang parusa sa inyo, pati sa hangal na dragon na ito. Bai Jie, Zhao Tieshan, narito na ako.
Sumuko ka na. Huwag ka nang lumaban pa. Simula ngayon, ang katapusan ng mundong ito ay magiging kaharian ko na. Huwag. Sinong may lakas ng loob na saktan ng tao ko? Ginoong Ling? Ginoong Ling, May alas ka pa pala talaga. Mukhang nasa iyo ang lihim. Ibigay mo sa akin ang daluyan ng mga supply at bibigyan kita ng mabilis na pagtatapos. Gusto mo ang mga supply? Harapin mo muna ang espada ko. Kaya ng espadang ito na pigilan ng lason. Hindi lang pampigil sa lason, kung hindi pampigil din sa mga katulad mong halimaw. Nakakaaliw ito. Kapag nakuha ko na ang kapangyarihan mo at ng espadang iyan, magtatagumpay na ang aking eksperimento. naku po. Muli siyang nagbago. Nakakuha siya ng sapat na virus, kaya lalo siyang naging malakas. Ginoong Ling, narito kami para tulungan ka. Istorbo. Mag-ingat ka. Chuan, tulungan mo ako. Sa saksak na ito, tapos ka na. Hindi. Sugod. Sa wakas, narito pa rin tayong lahat. Inumin mo ito. Makakatulong ito para gumaling ka at maalis ang lason. Salamat. Ginoong Ling, maraming salamat talaga sa tulong mo. Maliit na gasgas lang ito, wala ito. Salamat sa pagtitiyaga mo, kaibigan. Ito ang iyong gantimpala. Ginoong Ling, ngayong wala na ang Blood Crow, siguradong may iba pang maliliit na base ang makakabalita at gugustuhing sumapi. Ikaw lang ang makakapagbigay ng sapat na supply at lakas ng loob, kaya gusto naming isama sila at sabay-sabay tayong bumuo ng isang tunay na ligtas na lugar. Dahil nandito ka, nagkaroon kami ng lakas ng loob. Dati ang gusto lang namin ay mabuhay, pero ngayon iba na. Nakakakita na kami ng pag-asa. Pagkatapos ng 7 taon mula nang magsimula ang apocalypse, ito ang unang bagong buhay na sumilang. Gusto naming ibigay sa batang ito at sa lahat, ang isang tunay na tahanan, hindi lang isang guhong maaaring pasukin ng mga zombie anumang oras. Isang bagong buhay. Linisin niyo ang buong lugar na iyon. Sige. Bumuo lang naman ng tahanan, di ba? Sasamahan ko kayong gawin iyan. Sa hinaharap, hindi lang tayo basta mabubuhay, kundi magiging masagana pa tayo. Gagawa tayo ng paraiso sa gitna ng mundong ito. Ang lalaking ito, hindi lang pag-asa sa kaligtasan ang dinala niya, kundi pati na rin ang malinaw na kinabukasan para sa ating base. Ito ang nakuha ko, isang sikretong manual para lumakas. Magsanay muna kayong dalawa. Mula ngayon tayong 3, ang magiging matatag na pundasyon ng base. Talagang maasahan si Ginoong Ling. Kapag natapos ko ang pagsasanay ko, kahit saan ka pumunta, sasama ako sa iyo. Ito ay batayang kasanayan na nakuha mula sa mundo ng mga immortal. Kapag nagawa nyo ng maigi ang pagsasanay, dodoble ang lakas nyo sa pakikipaglaban at panatag na akong makakapag-asikaso ng negosyo.
Sa ganda ng kalidad nito, siguradong pag-aagawan ito ng mga taga-mundo ng immortal. Siguradong dudag sa ang mga order sa negosyo ko. Sumunod kayo sa pamantayan, ihiwalay niyo ang mga may pinakamagandang kalidad. Ito na ang ating pagkukunan ng yaman. Magpahinga ka muna. Buong umaga ka na naging abala. Tingnan mo, punong-puno ka na ng pawis. Ang lalaking ito, pati pag-inom ng tubig, kailangan ba talagang magmukhang pogi? Ipinapaubaya ko na sa iyo ang pagbabantay dito sa minahan. Dadalhin ko muna ang mga nakapackage na black crystals. Hintayin niyo ang pagbabalik ko at ipagdadala ko kayo ng maraming magagandang bagay. Ginoong Ling, mayroon sanang bagay na matagal na naming pinag-iisipan ni Baije, kaya pumunta ako ngayon dito para sabihin sa iyo. Ginoong Ling, ikaw ang pinakamagaling at pinakamaaasahang taong nakilala ko, kaya gusto naming sumama sa iyo habang buhay. Hindi kami naghahangad ng kahit ano, basta't manatili lang sa tabi mo. Kahit magsilbi lang, mag-abot ng inumin, o mag-asikaso ng gamit, bukal sa loob ko ang lahat ng iyon. Ginoong Ling, mula sa puso ang bawat sinabi ni Baije. Kapag pumayag ka po, ako na po ang bahala sa lahat, mula sa mga gawain sa base hanggang sa pagbabantay sa inyo. Sisiguraduhin kung wala na kayong kailangang ipag-alala pa. Kaming dalawa ay gustong samahan ka. Kayong dalawa? Bakit bigla niyo namang sinasabi ang mga ito? Hindi ito biglaan. Sa tuwing ginagamit mo ang daan para iligtas kaming lahat, manghang-mangha ako sa iyong kakayahan. Ang bagay na ito, nag-ipon muna kami ng lakas ng loob bago ito sabihin sa iyo. Ginoong Ling, kailangan na po namin ng kasagutan. Papayag ka ba o hindi? Huwag mo na po kaming pabalilahin ng ganito. Hayaan niyo muna akong mag-isip, maaari ba? Sobrang bigla nito, kailangan ko muna itong pag-isipan ng mabuti. 10 segundo na lang. Kailangan ko nang umalis. Sir, sa susunod nating pagkikita, dapat ay may sagot ka na po. Maghihintay po ako sa inyo. Sa dami nitong mga black crystal, hindi ako naniniwalang hindi matatakam dito si Chiangzi. Ganito ba karami? Talagang tapat si nakakabatang kapatid? Ang ganitong kalidad ng Xuantai Ink Crystal ay matagal ko nang hindi nakikita. Chiangzi Master, ang mga dalang kalakal sa pagkakataong ito ay sapat na para gamitin mo sa mahabang panahon. Tungkol sa sinabi ko noong nakaraan na triple ng presyo sa merkado at ang tungkol sa pangmatagalang supply, tapusin na natin ang kasunduan ngayong araw. Eksakto ang iniisip ko. Mula ngayon, ang pugon ng pandayan, ang lahat ng Xuantai Ink Crystal sa pugon ay ikaw na ang magsusustento. Ang presyo ay tripleng halaga ng merkado. Ipadala muna ang gamit bago ang bayad at hindi ako magkakaroon ng utang kailanman. Ayos! Garantisado ko ang sapat na supply. Mag-focus ka lang sa paggawa ng mga banal na sandata. Sige, pumunta sa bodega at kumuha ng 50 bote ng quenching pill at 30 piraso ng spirit stones bilang kabayaran para sa mga kalakal na ito. Opo. Dahil sa matatag na ugnayang ito, hindi na ako mahihirapang magbenta ng Black Crystal Stone. Oras na para subukan ng bago. Boss, paupahan ba ang pwestong ito? Oo, pinapaupahan. 5 spirit stones kada buwan. May depositong 10 at kailangang arkilahin ng hindi bababa sa 3 buwan. Uupa muna ako ng 1 buwan at pagkatapos nito ay itutuloy ko na lang. Sige, deal. Gamitin mo lang ito, batang kaibigan. Magsabi ka lang kung may kailangan ka. Lumapit na kayo at huwag palampasin ito. Mga kakaibang kayamanan mula sa mundo ng mga tao. Maanghang na chichiryang pampagising, malutong na potato chips, masarap at nakaka-relax na inumin, mga kailangang gamit para sa pagsasanay ng mga immortal. Ano ang mga ito?
Mahal na kasama, tikman nyo at malalaman nyo. Potato chips ang tawag dito. Napakalutong, napakalinamnam, pagkatapos magsanay, nakakawala ito ng pagod at nakakagana. At heto pa ang isa, ang pampakalmang stick. Kapag inaantok habang nagsasanay, sindihan lang ang isa. Siguradong magigising ang diwa mo. Itong inuming ito, nakakaginhawa sa init, mas masarap pa kaysa sa mahiwagang bukal. Kamangha-mangha. Ang texture na ito, ang lasang ito, ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Ang ganitong kakaibang mga bagay, paano ang palitan nito? Ang isang supot ng potato chips ay kapalit ng isang piraso ng batong hiyas. Ang isang supot ng maanghang na sitsirya ay kapalit ng isang pampakalmang tableta. Ang isang bote ng cola ay kapalit ng isang mahiwagang scroll. Mga bihirang gamit ito. Batang kaibigan, gamit ang bote na ito ng pampalakas na tableta. Maaari bang kapalit nito ay 10 pampakalmang stick? Sige, deal. Hindi lang ito pampagising, nakakatulong din itong pakalmahin ang puso mo habang nagsasanay. Napakagaling ng panlasa nyo, mahal na kasama. Gusto ko rin, bigyan niyo ako ng isa. Batang kaibigang Ling, masyado namang mabili ang negosyo mo. Pwede bang ireserba mo ako ng ilang bote ng masarap na inumin sa susunod? Ipapalit ko ang pinakamagandang klase ng mga damong gamot. Walang problema. Tuturingan naman nating magkapit-bahay ang isa't isa. Dahil may pwesto na ako para sa mga kakaibang kayamanan, magiging matatag na ang kalakalang ito sa pagitan ng dalawang mundo. Kung palagi na lang akong magdadala at magbebenta ng mag-isa, siguradong hihimatayin ako sa pagod balang araw. Kung makakapagsanay ako ng mga taong marunong sumunod sa patakaran, at ang tungkulin ko na lang ay magbukas ng lagusan at siguraduhin ang kaayusan, hindi ba mas magaan at mas epektibo iyon? Boss Ling, nandito na po pala kayo. May isang bagay po na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Ano yon? Nung wala po kayo, may dumating na babae. Mukha siyang kaawa-awa. Magulo ang kanyang buhok. At marumi rin ang kanyang suot. Kaibigan niyo raw po siya. Anong pangalan? Lin Xiaoyu po. 2 oras siyang naghintay sa inyo sa tapat ng pinto. Sabi niya, ay alam na niya ang kanyang pagkakamali at hindi na raw dapat binaliwala ang pagmamahal niyo. Gusto niya raw humingi ng tawad sa inyo at makipagbalikan na rin. Sinabi ko sa kanya na may nilalakad kayo. Ayaw niyang umalis. Sa huli, tila wala na siyang perang pamasahe kaya dahan-dahan na rin siyang umalis. Nilingon-lingon pa nga kayo noong paalis na siya. Nagsisisi ka ba? Bakit ngayon mo lang naisip yan? Noong niloloko mo ako at kinuha ang pera ko para sumama sa iba? Bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Ang tao nga naman, kung kailan wala na, tsaka lang matututong magpahalaga. Sayang at huli na ang lahat. May pumasok na 15 bilyon at 600 milyong dolyar sa iyong account. Ang balanse ng iyong account ay 100 bilyon, 800 at 70 milyong dolyar. Ang mga kayamanang nakuha ko mula sa mundo ng mga immortal ay binebenta ko sa mundong kapos sa supply. Ngunit punong-puno naman ng pera. Pagkatapos ay ibinabalik ko ang pera sa totoong mundo. Kung mayroon mang listahan ng pinakamayayamang negosyante sa mundo, siguradong pasok ako sa top 3. Ang problema ko na lang sa araw-araw ay sobra-sobra na ang pera ko at hindi ko na alam kung paano uubusin. Ang basurang shop na ito, ayaw pang gibain kahit bayaran ng 1 bilyong dolyar? Mukhang nabaliw na ang may-ari nito. 1 bilyong dolyar? Sapat na para mabuhay ako ng ilang buhay. Ano ba ang alam nyo? Noong nakaraan may bagong mayaman na akala mo ay kung sino, sumisigaw pa sa loob ng shop. Ang resulta, imbestigado na ang kumpanya ng tatay niya nung araw ding iyon.
Hindi basta-basta ang sari-sari store na ito at ang may-ari nito. Balita ko ay may nakatagong kayamanan ng basurang shop na ito. At gusto kong makita kung ano ba ang nagpapababa ng loob kay President Wang para maging ganito kagalang. Anong gusto mong bilhin? Pumili ka lang kahit ano sa mga shelf na iyan. Tingin ko isa lang itong hamak na tindahan. Ano bang mahahanap na kayamanan dito? Ano ito? Isang Patek Philippe custom na modelo. Teka, hindi mukhang karaniwang high-end na materyales ang dial nito. Balita ko, ang isang sikat na jewelry shop ay bumili ng isang fossil dial sa napakataas na halaga. Ang materyales ng dial na ito ay mukhang gawa rin sa fossil. Brother Kai, ano naman ito? Isang pulseras na gawa sa 1,000 taong gulang na agarwood. Gusto itong bilhin ni Papa noong huling auction pero hindi niya nakuha. Tinatayang ang halaga nito ay hindi bababa sa 20 milyong dolyar. Ang lalaking ito, marahil ay isang napakamapangyarihang tao na nagtatago lang. Ang mga gamit sa loob na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyong dolyar. Ngayong mag-isa lang siya, mas mabuting kunin ko na ang lahat ng ito para sa sarili ko. Mga kasama, mag-isa lang siya ngayon, kunin niyo ang lahat ng kayamanang ito sa kanya. Nagkataon na naghahanap ako ng mga tauhan, bigla namang dumating ang swerte sa akin. Brother Kai, matapang siyang nagbabantay ng shop mag-isa. Siguradong may mga bodyguard sa paligid na hindi natin nakikita. Huwag na tayong gumawa ng gulo. Oo nga, Brother Kai. Hindi natin dapat kalabanin ang taong ito. Ano bang kinatatakutan nyo? Siya lang yan. Mukha namang dukha ang pananamit niya. Siguradong tau-tauhan lang siya. Bata, kung matalino ka, umalis ka na mag-isa. Huwag mo kaming pilitin na gumamit ng dahas. Oo nga. Alam mo ba kung sino si Brother Kai? Siya ang tagapagmana ng Zhao Group na nasa top 3 na kumpanya sa lungsod. Lumayas ka na rito kung gusto mo pang mapabuti. Bakit niyo pa kinakausap yan? Sugod. Top 3 sa lungsod na ito? Dapat ba akong humanga? Ang isang taong may katayuan na tulad ko ay hindi mo makikita kahit ilang beses ka pang mabuhay. Hamak na trabahador ka lang, wala kang karapatang pagsalitaan ako. Hamak na trabahador? Anong tinatawa-tawa mo dyan? Hambalusin niyo siya. Huwag kang masyadong mayabang, bata. Hindi ba sila yung 3 taong bumaba sa mamahaling sasakyan kanina? Hindi ba ito ang may-ari ng grocery store? Ang taong nagbaliwala sa 1 bilyong dolyar na bayad pinsala. Sabi ko na nga ba, huwag natin siyang galawin. Hindi niya pinansin ang 1 bilyong dolyar. Gaano kaya siya kapangyarihan? Kahit ang Zhao Group, 1 bilyong dolyar lang din ang halaga. Magnanakaw pa ba kayo? Sir, mali po kami. Hindi po namin alam na makapangyarihan pala kayo. Hindi po namin kayo dapat binastos. Pakiusap, hayaan nyo na kaming mabuhay. Basta't pakawalan nyo lang kami, gagawin po namin ang kahit ano. Kahit ano? Opo. Kailanman ay hindi po namin kayo susuwayin. Kung ganoon, magtrabaho kayo para sa akin. Hindi ba't gusto nyo ang mga kakaibang kayamanan sa tindahan ko? Magtrabaho kayo sa akin at malaya kayong makakuha ng anumang kakaibang kayamanan doon.